Nagpunta ako sa opisina ni Nick just the other day. Anong sabi niya? May sinabi siya sa'yo? Wala. Hindi kami nagkausap. Pero Melinda, huwag kang magpatalo sa ganyang problema. Just leave everything to the Lord. Kung wala siyang sinabi sa'yo, paano mo nalaman? Nahuli mo sila ng babae niya? Hindi na importante yun, Melinda. Anita, sino ka para sabihin sa akin hindi importante yun? Ano ba kayo? Pinagkakaisahan niyo ba ako? Melinda, may mas malaki at importanteng bagay ang pwede mong ibalik dyan. Ang dali para sa'yo sabihin niya. Actually, Anita, alam mo, hindi ka naman nakakatulong sa ginagawa mo eh. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nangyayari sa akin. Tama na, please. Huwag mo na akong pakialaman. Totally sa isang iglap, nawala ang pagtingin ko kay Nick. Kapag nawala na ang tiwala mo sa isang tao, imposible na talagang mahalin. Good morning. So magsasampa ka na ng annulment? Naghahanap ako ng magaling na abogado. Tutulungan kita dyan. Pero bago yun, kailangan muna na yung maghiwalay ni Nick. I'll have to ask him to leave. So paano ka na? Kinondisyon ko na ang sarili ko. Kaya ko mag-isa. Hindi mo naman kailangan mabuhay na mag-isa eh. Tony, you've been very kind to me. And I appreciate your concern and thoughtfulness, pero ayokong gawin yung ginawa sa akin ni Nick. Siya ang sumira sa relasyon ninyo. And you're free to find true happiness. Gusto ko munang subukang maging masaya na mag-isa. You know how I feel about you. So if ever you change your mind, Hindi na ako responsible sa pagkasira ng relationship na to. Dahil hindi tayo magkaanak. Ha? Sapat na ba yun para lokohin mo ko? Lagi mong pinagmamalaki that ours is a perfect marriage. Na ako, ang perfect husband. You've always wanted me to be a part of this hypocrisy. Melinda, hindi ako perfect. Nung nasa college pa man ako, maloko na ako. At alam mo yun, Anong klaseng katwiran yan? Kapag ikinasal ang isang tao, inaasahan siyang magbago. inaasahan na mahal mo ang taong pinakasalan mo. Kaya nakahanda kang magsakripisyo at pagtsagaan siyang baguhin. Ako? Pagtsatsagaan kitang baguhin? Hindi ka na bata, Nick. Responsibilidad mo yon. Nagbago naman ako ah. 6 years after our marriage, hindi ako nagloko. Paano ko matitiyak yun? Look, Melinda. Ngayon lang ako nagloko. And it's not even serious. It was just a moment of weakness. Wala akong pagtingin sa babaeng yun. Physical lang ang relasyon namin at hindi magtatagal. At ikaw, dahil sa ideya mong perfection, wala nang space for a second chance. Ano gusto mo? Kalas agad! Paano pa kita pagkakatiwalaan? Malay ko kung niluloko mo na ako dati. Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka sa akin o hindi? Awinin mo na! Hindi importante sa'yo ang marriage na to! Nick! 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 Your
husband has ALS or amyotrophic lateral sclerosis. It's a rapidly progressive neurological disease that attacks the nerve cells responsible for controlling voluntary muscles. Eventually, hindi niya na magagalaw ang kanyang legs, arms, at muscles ng buong katawan. Saan po nakukuha yun, Doc? Wala pa rin nakakaalam. But the disease is fatal, with mortality from respiratory failure occurring within 3 to 5 years onset of symptoms. Doc, wala bang gamot sa ganong klaseng sakit? I'm sorry pero ang magagawa lang namin ngayon pigilan ang paglala ng sakit. Ngayon, kung may tanong pa ako kayo, doon lang po ako sa klinik. Excuse po. Pagdasal na lang natin siya, Melinda. I just hope it defies the odds, Anita. Kawawa naman walang mag-aalaga sa kanya. Nasa abroad na lahat ng mga kapatid niya eh. Andiyan ka naman. Anita, hindi na kami. I don't think it's still my responsibility. Asawa ka ba? May iba na siguro ang dalaga. Nurse, yung adult diaper nandun sa loob ng closet. Tapos kung meron kang kailangan pagkain, sabihin mo lang kay Mana. Yes, ma'am. Ma'am, hihanda ko lang po yung pampaligo ni sir. Sige, salamat. May kailangan ka ba na pwede kong bilhin sa labas? Wala. Kung may matandaan ka, pa-text mo na lang sa nurse. Salamat. Huwag kang umiyak, Nick. Kung meron mang dapat umiyak, ako yun. Dahil ako ang nasaktan. Ako ang naagrabyado. Tapos ngayon, ako pa rin na nabigyan ng pasaning ganito. I'm sorry. Forgive me. Tinanggap na ni Nick si Jesus Christ ng buong puso sa kanyang puso, Melinda. So ano ibig sabihin nun? Na ako na ngayon ang masamang tao dito sa bahay na to at si Nick ang mabait? Melinda, let go of your hatred. Madaling gawin yon sa mga katulad niyong mababait na tao. So para kay Nick ngayon, ako lang demonyo. Melinda, listen up. Hindi mo talaga makukuha ang punto ko kung ang feelings mo ang nasa sentro ng buhay mo. That's what I was trying to tell you before. Jesus Christ must be first the center of your life para makita mo talaga ang pagbabago. Stop messing with our lives, Anita.